Inaalmahan ng mga manufacturer ang panukalang buwisan ang mga produktong may asin. Sobrang tataas daw kasi ang presyo ng ilang mga produkto gaya ng instant noodles na posibleng umabot sa 800 pesos ang kada pakete. May report si Tina Panganiban Perez. 5 taon nang nagdadialysis si Emily Flores. Sa tingin niya, ito ay dahil sa pagkain niya noon ng maaalat na chichirya. Nabedridden po ako for 1 year, last 2014. Ang sabi ho ng mga doktor, yung buto ko daw ho, rumurupok. Si Reynaldo Abaca naman. Nung college po ako, kada break po namin sa school, ang kinakain ko po, chichirya, soft drinks. Ito ang nakikita niyang dahilan kung bakit siya na-diagnose ng chronic kidney disease noong 20 taong gulang siya at 7 taon na ngayong nagpapadialysis. Para maiiwas sa mga Pinoy sa mga pagkaing maraming asin, inihain ni Masbate Representative Scott Davis Lanete ang panukalang buwisan ng mga produktong may sodium chloride o asin, gaya ng mga delata, chichirya at processed foods. Ayon kay Congressman Lanete na isang doktor, ang maximum limit ng sodium chloride o asin para sa isang tao sa isang araw ay 1,500 milligrams. Pero sa ilang produkto, gaya ng instant noodles, ang sodium chloride na laman, 1,800 milligrams na. Kaya nga raw siya naghain ng panukala para pangalagaan ang kalusugan ng mga mamimili. Sa unang bersyon ng panukalang asin tax, pisong buwis ang sisingilin sa kada miligram ng sodium chloride na nagpasa 1/3 ng pwedeng kainin sa kada araw. Pero umalma ang mga manufacturer dahil sobrang tataas daw ang presyo ng mga maaapektuhang produkto. Ang isang pakete ng instant noodles na mabibili ngayon ng 6 pesos at 85 centavos, halimbawa, posibleng umakyat sa 800 pesos kung maaprubahan ng panukala. Kaya ngayon, bukas na si Congressman Lanete na ibaba ang ipinapanukalang buwis. Sir, with the proposed amendment, magmamahal pa rin po ba ang products na may salt? Possibly, yes. Still, yes. By how much po, sir? Maybe 1 peso, 2 pesos more. O di kaya, ayon kay Lanete, tuluyan na niyang hingi ng pagbabawal ng mga produktong sobrang alat. Pero paglilinaw niya, hindi niya isasama ang table salt, tuyo, daing at bagoong. Pero tutulang grupong bayan muna. Itong proposal na ito ay talagang kontra mahihirap, no? Kontra mamamayan, anti-poor siya, dahil ipapasa itong buwis na ito sa ating mga kababayan. Kung kalusugan daw ang gustong pangalagaan sa panukala, hindi raw buwis ang sagot. Ito daw mga mumurahing chichirya na maraming sodium, ay ito yung pinakain ng karamihang mahihirap na mga mamamayan, lalo na yung mga bata halimbawa, no? Sa eskwelahan. Ay di pwedeng ipagbawal yan. Tina Panganiban Perez, GMA News.